Hiniling ni Yuta kay Rika na ipahiram sa kanya ang kanyang lakas. Kaagad, ang sumpa ay pinunit ni Rika habang pinagmamasdan ni Gojo ang patayan mula sa labas ng belo. Pinalamutian ni Rika ang kanyang buong lakas, dinala ni Yuta si Maki at ang mga bata sa belo. Pinuri ni Gojo si Yuta sa isang mahusay na trabaho. Nang maglaon sa ospital, tinanong ni Gojo kung bakit tila hindi nasisiyahan si Yuta na si Maki at ang mga bata ay ganap na gumaling. Tiningnan ni Yuta ang singsing sa kanyang daliri at binanggit na ito ang unang pagkakataon na nagawa niyang ipatawag si Rika ng kusa. Pinupuri siya ni Gojo sa pag-unlad sa pag-unawa sa kanyang kapangyarihan. Habang naglalakad ang isang bata sa pamamagitan ng pag-roll ng IV drip, nag-flashback si Yuta sa pagkikita niya kay Rika sa ospital, kung kailan siya maglalakad sa parehong paraan. Kalaunan ay naging matalik silang magkaibigan, madalas silang naglalaro sa palaruan. Muli niyang naalala ang mukha ni Rika nang tanggapin niya ang proposal ng kasal nito. Sa ibang pangunawa ngayon, iminungkahi ni Yuta ang ideya na maaaring sinumpa niya si Rika, hindi ang kabaligtaran. Nag-aalok si Gojo ng sariling teorya, walang sumpa na mas baluktot kaysa sa pag-ibig. Nangako si Yuta kay Gojo na sisirain niya ang sumpa ni Rika habang nasa Jujutsu High. Nakangiti si Gojo. Bumalik ang eksena sa elementarya. Isang lalaki ang lumapit sa ID ng mag-aaral ni Yuta, na nahulog habang nakatagpo ang sumpa. Samantala, si Gojo ay pinagalitan na naman ng konseho sa pagkakataong ito, dahil sa pagpayag kay Yuta na ganap na ipakita ang sumpa ni Rika sa loob ng 7 minuto. Walang dahilan si Gojo, at tiniyak niya sa kanila na itataya niya ang kanyang buhay para protektahan ang mga estudyante kung mawawala ng kontrol sa mga pangyayari. Sinabi rin niya na hindi niya naiintindihan kung paano si Rika, na hindi nagmula sa alinmang linya ng mga mangkukulam ng Jujutsu, ay maaaring maging isang napakalakas na sumpa. Hindi nila makontrol ang hindi nila naiintindihan, at sa makatuwid ay naniniwala si Gojo na dapat itong ipaubaya sa pagsubok at pagkakamali. Pinaalalahanan siya na ang pagbitay kay Yuta ay nasuspinde lamang, at pinaalalahanan sila ni Gojo na kung tungkol doon, papanig siya kay Yuta. Habang papalapit siya sa lugar kung nasaan sina Yuta, kinakausap niya ang kanyang sarili tungkol sa mga hindi napapanahong paraan ng konseho. Sinabi niya na ang kabataan ay hindi dapat alisin habang nagbabago siya mula sa kanyang salaming pang-araw sa isang kulay abong piring. Pinagmamasdan niya si Yuta na tumatakbo kasama sina Toge at Maki na mas mabilis. Ipinakita ni Gojo kay Yuta ang armory. Ipinaliwanag niya kung gaano kahirap na palayasin ang isang sumpa na kasing lakas ni Rika, ngunit maaari pa ring sirain ang isang sumpa. Mayroong libu-libong buhol ng isinumpa na enerhiya sa loob ng bawat sumpa. Ang mga buhol na ito ay kailangang kalasin isa-isa. Binigyan ni Gojo si Yuta ng katana at ipinaliwanag niya kung paano niya mapagsama-sama ang isinumpa na enerhiya ni Rika sa talim habang ito ay naipasok sa ring. Habang ginagawa ito ni Yuta ng higit at higit pa, maaari niyang ganap na makontrol ang isinumpang enerhiya ni Rika gamit ang katana. Kapag nagawa niya yon, magiging malaya na silang dalawa. Pinaalalahanan din siya ni Gojo na para maayos niyang gamitin ang katana, kailangan din niyang matuto ng espada. Kaya magsisimula na ang kanyang pagsasanay. Hinarap ni Yuta si Maki gamit ang isang kahoy na espada, habang nanunood sina Panda at Toge. Si Yuta ay malakas, ngunit si Maki ay kapansin-pansing mas mabilis at mas maliksi. Pagkatapos ay nagawang ibinaba siya ni Maki gamit ang mabilis na pag-atake nito. Tinanong ni Yuta kung kinakailangan ba na maging brutal ang kanilang pagsasanay. Sinabi niya sa kanya na dapat niya itong tratuhin na parang isang tunay na labanan, at ang pagtanggap ng sakit o hindi ay nagdudulot ng pagkakaiba sa kung gaano siya kabilis matuto. Bumangon siya at hinamon siya muli. Pinag-usapan ni Panda at Gojo ang pag-mature ni Yuta sa nakalipas na 3 buwan sa Jujutsu High. Habang napapansin ni Panda ang mga pagbabago sa pag-uugali ni Maki, tinawag niya si Yuta at tinanong siya kung mas gusto niya ang malaki o maliit na suso sa isang babae. Sinabi ni Yuta na medyo malaki ang gusto niya sa kanila. Tuwang-tuwang tinawag ni Panda si Maki na may pagkakataon siya. Galit na galit si Maki at nakipagtalo kay Panda. Nang tanungin ni Yuta si Toge kung tungkol saan ang kaguluhan, sinabi lang ni Toge, at tumalikod ito sa kanila. Hindi naiintindihan ni Yuta ang ibig sabihin ni Toge at nagsimulang mag-alala si Yuta tungkol sa karakter ni Toge, dahil siya ay napakatahimik at hindi kailanman nagsasalita tulad ng isang regular na tao.
Bumalik si Gojo na may dalang assignment para kay Toge, na sinasabi sa kanya na partikular siyang hiniling. Ipinaliwanag ni Panda kay Yuta na si Toge ang tanging grade 2 sorcerer sa mga unang taon, na nagpapahintulot sa kanya na pumunta sa mga misyon ng mag-isa. Inatasan ni Gojo si Yuta na sumama kay Toge upang obserbahan ang paggamit ng maldita na pananalita bilang isang paraan ng pagpapaalis ng mga sumpa. Ipinaalala ni Gojo kay Yuta kung paano maputol ang mga sumpa, dapat matutong maunawaan ang mga ito. Sinabi ni Gojo kay Yuta na hindi niya sila sasamahan dahil ito ay isang misyon na dapat magawa ni Toge ng mag-isa. Binabalaan lamang niya si Yuta na huwag palabasin si Rika, at gamitin lamang ang kung anong kapangyarihan niya ang itinanim sa espada. Sinabi niya sa kanya kung palayain siya, pareho silang papatayin. Nabigla si Yuta sa katatawanan ni Gojo sa sitwasyon habang itinataboy sila. Sina Yuta at Toge ay ibinaba sa Hapina Shopping District, isang halos abandonadong lugar na isinasaalang-alang para sa demolisyon upang makapagtayo ng isang mall. Sa panahon ng inspection, ilang mababang grado na sumpa ang natagpuan sa shopping center, at hiniling si Toge Inumaki na paalisan ang mga ito. Nang mapansin ni Yuta na wala si Toge, bigla siyang sumulpot mula sa sulok na tindahan na may dalang maliit na bote ng throat spray. Baka mabuksan ng mall na pinamumugaran pa nila ito. Binabati niya silang dalawa ng swerte at gumuhit ng belo. Naglalakad si Yuta kasama si Toge sa paghahanap ng mga sumpa. Napansin nila ang isang grupo ng mga sumpa na ipinakita bilang isang paaralan ng nagsasalita ng isda na lumalangoy ng magkasama sa isang puyo ng tubig. Naalala ni Yuta ang payo ni Maki na ang mga mahihinang sumpa ay may posibilidad na magsama-sama. Nararamdaman ni Yuta na kahit ang napakaraming sumpa na ito, anuman ang grado, ay imposibleng maalis sa isang iglap. Ibinaba ni Toge ang kanyang scarf, inilantad ang mga marka ng tribo sa kanyang mukha at dila habang sinasabi niya ang sumpa, sumasabog. Ang lahat ng sumpa ay agad na bumagsak ng sabay-sabay at bumagsak sa lupa. Tinanong ni Yuta kung yun lang ang kailangan nilang gawin. Sumagot si Toge, Tunamayo, na may magaspang na boses. Napagtanto ni Yuta ang pangangailangan para sa spray sa lalamunan. Namangha siya sa kapangyarihan ni Toge ngunit naiintindihan niya ang gastos na kasama nito. Isang malakas na sumpa ang lumitaw sa likod ng dalawa habang ang isang lalaki ay nanunood sa hindi nila nakikita. Tinangka ni Toge na basagin ang kaliwang kamay ng sumpa sa pamamagitan ng pagtawag ng umikot ka, ngunit ang pagsisikap ay sobra para sa kanya, at siya ay bumagsak sa sahig. Iniligtas siya ni Yuta mula sa isang pag-atake ng sumpa, at dinala siya, nahulog ang spray sa lalamunan sa proseso. Habang isinasaalang-alang nila ang kanilang sitwasyon, naisip ni Yuta na kakailanganin nilang paalisin ang mas malakas na sumpa upang mawala ang belo. Sinubukan ni Toge na magpatuloy ng mag-isa, ngunit hindi pumayag si Yuta. Pinasalamatan si Toge para sa kanyang katapatan at masigasig na sumama sa kanya sa pakikipaglaban. Nakipagsumpa si Yuta kay Rika na pinahintulutan ang kanyang sinumpaang enerhiya na mapasok sa espada. Naiwasan ni Yuta ang mga pag-atake ng sumpa habang isinasaalang-alang niya ang kapangyarihan ni Toge at kung bakit nagsasalita lamang siya sa mga sangkap ng rice ball, para hindi magsalita ng mga salitang may dalang sumpa. Kinuha ni Yuta ang spray sa lalamunan kung saan ito nahulog. Habang tinatamaan siya ng sumpa, ibinato niya kay Toge ang spray, na agad niyang ininom bago sumigaw sa sumpa, mawala ka. Ganap na pinaalis ang sumpa. Nag-high five sina Yuta at Toge sa isa't isa bilang pagdiriwang ng kanilang tagumpay sa isa't isa. Isinasaalang-alang ni Yuta na kapag nasira niya ang sumpa ni Rika, maaari siyang maging isang ordinaryong tao. Kung siya ay isang ordinaryong tao, wala siyang dahilan upang manatili sa Jujutsu High. Mula sa malayo, ang misteryosong lalaki mula sa elementarya ay nagsasalita tungkol sa kung paano siya umaasa na makita ang sumpa ni Rika, dahil siya rin ay espesyal na grado. Ang mga sumpa sa paligid niya ay nagbibigay ng ID card ni Yuta na nakita niya kanina. Sinabi ng lalaki na kailangan din niyang ibalik ang ID sa kanya.